Hi guys! Hello! Kumusta? Another day, another vlog tayo ngayon, no? So ito, as you can see, maganda ang weather. Ayun, no? Sakto lang. Yan. So ayan, no? Habang lalakad ako, magkwentuhan tayo. Dahil may maganda tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa increment. Wow! Diba? 1 month ka pa lang dito sa Quebec. Well guys, this video is not to brag but to inspire, okay? Well, good news ito guys, lalo na sa mga papunta pa lang dito. Dahil ito ang maganda dito, no? Dahil kahit bago ka pa lang pala, no? Is meron ka ng chance na mag-increase within a month. Pero guys, bago natin pag-usapan yan, mag-intro muna tayo. Grabe guys, oh, tirik na tirik yung araw. Lakad muna, exercise. Dahil yung paglalakad ko ngayon is 2 kilometer papunta doon. 2 kilometer pabalik with Bitbit. Well, ganun po talaga guys, no? Dahil tayo nagsisikap at wala pang sasakyan. Ayan. Tignan nyo, napakaganda ng weather. Pero okay lang. Dahil kahit na naglalakad tayo, na-enjoy naman natin. Di ba? Tignan nyo yung guys, ganda dyan. Kasi once na nandun na tayo sa may small village, ayan, puro mga small buildings na lang yung mga kikita nyo doon. Then susunod, mamasyal tayo pag meron na tayong vehicle soon. Diba? At least lang muna, okay lang yan. Exercise lang tayo. Total, nagpapapayat din tayo ngayon eh. So ayan guys, makaganda talaga ng weather. Well, sa kanila mas maganda, sa akin ang lamig na. Kaya yung suot-suot na nyo, mahirap na magkasakit guys. Kaya medyo makasabi ko na gusto kong mahirap magkasakit, no? Lalo na't kailangan natin magtrabaho na magtrabaho. Kaya ayun, tiis lang. Grabe, sarap talaga maglakad. Ang weather natin ngayon pala, ayan, ito pala yung bike lane, no? Yun. Pero ano siya, double purpose. So ang weather natin ngayon is 3 degree, windy, and then sunny. At the same time, sinulit ko na dahil bukas kasi maulan. Tignan ko yung weather, mas malamig yan, may ulan ng konti. Parang akong bitbit nun. Kaya susulitin ko na yung araw na to. Ayan, pababa tayo ngayon. And then yung mga nagmo-motor na guys, kasi nilalabas na nila lahat ng mga motor nila kasi summer na. Ang dami ng mga nagmo-motor ngayon. And guys, nakakasipon. Ang napakahangin. Bilisan ko konti lakad ko dahil pag ganito mahangin, mas nalalamig ako. Actually, mainit na nga ito sa kanila eh. So guys, ituloy natin pagdating ko dun sa grocery. Try kong mabilisan mo yung lakad ko dahil tamaan ako ng lamig. Kala ko malakas na ako para sa mga mundo ng mga tao. Yung pala hindi pa kaya. Hindi pa tayo halimaw. Maglakad-lakad muna tayo. Konting bilis lang to, mabilis lang. Grabe. Ayan. So nandito na tayo sa grocery guys. Unang-una kong kinuha, nakita nyo naman, no? Manok agad, siyempre. Hindi pwedeng mawala yan guys. Lalo na ngayon. Sabi ko sa inyo, 4 na araw kaming walang pasok. Holiday po ngayon dito. Ayan. Kaya food trip tayo ngayon. Okay. Sorry. Up. Okay. Up. Okay. 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 Merci. Advance? Oh, sorry. Okay. Ay, kawawa naman yung si matanda.
Hindi siya makalakad. Nahulog pa yung tungkod niya. Ay, mahirap talaga guys, no? Mag-isa ka lang. Tapos, lang kasama. May injured ka pa. Ay, kaya naman na pagka ganyan, naisip ko yung mga anak natin, no? Na andito sila, siyempre, tutulungan nila ako, tulungan ko sila, ganyan. Di ba? Iba talaga yung family. Then, meron kayong magandang communications and relations, di ba? Kasi mahirap, kami ng family ngayon. Di ba? Alam naman natin. Kaya, gusto ko sana. Soon guys, bablog natin yan kung paano yung proseso ko, no? So, ayun. Guys, nakakainis. Ang dami kong sinabi kanina. Hindi pala naka-record. Alam mo yun, ang hirap magsalita. Pero okay lang, ulitin natin yan para sa inyo, no? Kung kailangan dapat ulitin. Pero bago yun, talagang ako'y nanggigigil na dito. Hindi naman tayo pala inom guys, no? Pero kailangan natin to. Hindi araw-araw guys. Ano lang to, once per week, ganyan. So, kuha tayo niyan. $13 lang naman siya. So, pwede na, di ba? Sama na sa budget natin yan. Kailangan ko talaga yan guys. Kaya pag nagtatrabaho kami dito, and lalo na pagka stress, marami kayo iniisip, kailangan mo na pagpatulog. Well, yung iba siguro, iba naman tayo ng opinion, iba tayong situation. Para sa akin yun, okay na yan. At sa iba, okay. So, yun. Saan ba tayo guys kanina? Dahil nga ulitin ko ulit yung sinabi ko regarding dito sa increment namin at napaka-bless namin dito sa aming company ngayon. Dahil magkano ba yung itinaas ng sahod ng mga kasamahan ko, mga truck mechanic, welders, and other position pa dito, yung mga nasa tier 3 to, depende sa position siguro. So, para sa company namin hindi ko alam guys, hindi ko nilalahat kung magkakapala sa mga company. Siguro iba yung regulations namin sa aming company at iba rin sa inyo. Para sa amin, ito po yung percentage ng increment ng sahod dito. So, sa mga welders namin is 12% po ang kanilang increment. Yan, di ba? So, magkano nga ba yung 12%? For example, sample lang guys magkano ba ang sinasahod daw? Minimum $16. So let's say for example lang isa, $25, okay? $25, mag-increase ka ng 12%. Actually, yung in-increase nga namin guys, diba? Sabi ko sa inyo, wala pa kaming 3 buwan. Actually, 3 buwan sana ang evaluation dito. No? Pero halos 1 month pa lang kami. 1 month and 10 days, I think. Binigyan na kami agad ng mga ganito, increment. Diniscuss na sa amin lahat ng mga benefits namin. And yung mga pwede mangyari by next year and the future also. So nakakatuwa yung boss namin guys dahil pinapaliwanag nila, nandun sila, hindi lang siya, nandun yung assistant niya, nandun yung asawa niya. So lahat in-explain guys. At sa akin kasi 5 beses niya akong kinukulit na sinasabing ganyan. Yung binabalikan niya ako sa office, nag-uusap kami dalawa. Kung napanood yung mga previous vlog ko guys, yun yung pinag-usapan namin. Diba sabi ko, iba-vlog ko kaso hindi ko sila nakuha na nahihiya ako dahil ngayon matindi yung mga mata nila kaya wag na lang, privacy na lang natin yun, no? Pero kahit naman lumabas ng video na to, mapanood ng mga kasamahan ko, is totoo naman yung sinabi ko, di ba? At yung increment talaga namin dito is yun, 12% po guys yung increment nila ha. Okay, yan po is para sa mga welders namin. So for example lang, meron kang $25 dito na na sahod times 12% mo, magkano yun? Let's say $3. Okay, so sa iba siguro mababa lang yun lang, makanila lang nila. Well, para sa kanila malaki na yun guys, para sa amin malaki na yun. Dahil yung $3 na yun, per hour mo naman kikitain. So i-plus mo na lang sa 25 to maging 28. So magkano yung 28 mo? So kung meron kaming 50 na oras sa isang sa 4 days, meron kaming 50 hours 4 days, kasi ganun kami guys meron kaming 47 to 50, depende. Okay, 45 to 50 let's say, depende sa overtime. 4 days lang yun kasi hindi pa kasama yung Friday and Saturday namin. Yan,
So, i-multiply mo na lang yun sa 28, di ba? Yun yung ano natin, may sahod, di ba? Siyempre may mga kaltas pa yan, may mga tax pa yan, iba pa yung net, di ba? So, pag-usapan natin yung susunod na vlog, okay? Yung mga bawas-bawas na yan. Sa ngayon kasi yung gross muna, pag-usapan natin. Okay? Yun yung kanilang sinasahod, guys. So, yearly daw yan. So, kung sakaling ma-add yung 28 mo or maging 30 ka man, times 12% mo lang ulit, di ba? Mag-add ka lang ulit ng 12% doon sa sahod mo na 30 or 28. I-12% mo ulit yun. So, yun ang magiging sahod mo next. So, every year, depende pa siguro yan, guys. Hindi natin alam dahil minsan nagbabago yung isip ng boss natin. Pwede pa niyang dagdagan ulit kasi may mga nabanggit siya sa akin. Okay, na ganyan ang pwede mangyari. Lalong-lalo na sa position ko, guys. Dahil magkakaiba kami ng position dito, is magkakaiba rin kami ng kontrata. So, sa akin siguro, guys, pag-usapan natin sa susunod. Kung gusto nyo pag-usapan na susunod na vlog, mag-comment lang kayo. Kung hindi, okay lang, wala problema. Alam ko naman. Basta ang bigyan ko lang kayo ng idea na sa mga drafting technicians or graphical designers, ganyan, yung mga napag-aral ng civil, mechanical, siyempre, ganyan. So, nasa 25-30% ang increment natin. Okay, depende sa company. And then, iba pa yung commission mo pagka marunong ka ng kumuha ng project and marunong ka mag-French. Kasi dito sa Quebec, guys, kailangan mo matuto mag-French para makahandle ka ng project. Okay? So, yun yung sana makuha ko na yung darasal ko at pinag-aaralan ko ngayon. So, basta pag-usapan natin yung susunod ng himay-himayin natin lahat yan, guys, kung paano ba nangyari yan. Paano ba ako nag-apply, ano ba yung trabaho ko, ganun. So, basta ganun ang sistema namin sa ganun ang sistema namin, guys, dito sa Quebec. So, di ba? Kung sa iba, mababa siguro, para sa amin, malaking tulong na para sa pamilya namin, mapapakain na namin sila. Di ba, hindi kami makabili ng mga magagarang kotse, mga ganyan, bahay. At least ipon lang muna kami ng ipon. Kaya naman namin. Kumakain naman kami ng 3 beses ng isang araw. Ito nga, nakapag-grocery ako ng 2 manok na ganito. Di ba? Tapos meron pa akong mga drinks. So, okay na sa akin dahil yung budget ko sa grocery ko is nasa kayang-kaya ko nang mag-budget ng isang linggo ng 70 to 100. Madami na yun, guys, para sa akin lang. So, yun lang, guys. Kaya naman sa mga bago nating mga manonood dyan at hindi pa nakapag-subscribe, baka naman mag-subscribe ka na para makapanood ka pa sa mga susunod ko mga vlog at ma-update kita sa mga nangyayari dito sa Canada. Malay mo, may mga bagong trabaho akong i-announce at malay mo rin na soon, di ba? Yung mga subcontractor namin or other main contractors, di ba, mag-vlog ako susunod. Malay mo, mag-suggest sila na mag-announce ako ng hiring, di ba? Para sa mga welders, painter, electrician, and marami pa, guys. Kaya kung gusto mong ma-update ka sa mga ganyang video ko soon, mag-subscribe ka na. Pwede ka mag-comment below, mag-send ka sa email ko. Pwede ka mag-send sa email ko, mag-subscribe ka, ganyan, kasi may mga nag-email sa akin, guys. No? Mini-message ko naman sila doon, kaya abangan nyo na lang yung mga next vlog ko para sa mga ganyan. Kaya maraming salamat, guys. I hope nagustuhan yung mga ganitong klaseng video at magkakaroon pa tayo ng mga marami pang updated dito sa Quebec, Canada. So, yun lang po, guys. Peace. Bye.